Naalala mo ba noong minsan na iwinagayway mo ang maliwanag at pulang laruan sa harap ng pusa mo, pero parang wala lang siyang nakita at nakatingin lang sa kawalan? O kaya naman, nasalo mo na ba ang tingin niya sa dilim, kung saan ang mga mata niya ay kumikinang na parang misteryosong berdeng ilaw kagaya ng headlight ng sasakyan? Ang mga sandaling iyon ay hindi lang kakaibang kilos. Ito ay sulyap sa isang ganap na ibang mundo, ang mundong nakikita ng ating mga pusa. Ngayon, sasama kayo sa amin sa isang di kapani-paniwalang paglalakbay at sisilipin natin ang mundong iyan mismo sa pamamagitan ng mga mata ng iyong alaga. Maniwala ka, ang makikita natin doon ay lubos na magpapabago sa pananaw mo tungkol sa paningin ng pusa. Akala mo ba black and white lang ang nakikita ng mga pusa? Tapusin mo ang video na ito at malalaman mo kung gaano tayo kalaki nagkamali. Bago natin himayin ang mga detalye, mahalagang maintindihan natin ang isang simpleng bagay. Ang paningin ng pusa ay hindi mas pinababang bersyon ng paningin ng tao. Ito ay isang ganap na kakaiba at natatanging instrumento na hinasa ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Ang pusa ay likas na mga ngaso or mas tumpak. Isa siyang crepuscular predator. Ibig sabihin, nangangaso siya sa takip silim. Ito ay nangangahulugang ang mga mata niya ay perpektong akma para sa pangangaso sa madaling araw at dapit hapon, kung kailan pinakaaktibo ang mga pangunahing biktima niya, ang maliliit na daga o rodents. Kaya naman, ang pagkumpara sa paningin niya sa atin ay parang pagkumpara sa night vision binoculars sa isang microscope. Iba ang kanilang layunin. Tayo, bilang mga diurnal primates, ay nag-develop ng paningin na kayang makakita ng maraming kulay upang madaling makita ang hinog na prutas. Para naman sa mga pusa, napakahalaga na makita nila ang kahit pinakamaliit na galaw sa dilim, at ang pangunahing pagkakaibang ito sa pamumuhay ang nagbigay katuturan sa lahat ng kamangha-manghang katangian na tatalakayin natin ngayon. Okay, simulan natin sa pagtingin sa paligid. Isipin mo na tumitingin ka lang sa mismong harap mo. Ang paningin mo ay umaabot lang ng halos 180 degrees. Ngayon, isipin mo na nakikita mo ang mundo ng 200 degrees ang lawak. Yan mismo ang panoramic view ng pusa mo. Ang karagdagang 20 degrees na yan sa gilid ay nagbibigay sa kanila ng napakalaking kalamangan. Nasisinag nila ang galaw ng biktima o ang paparating na banta sa pamamagitan ng peripheral vision nang hindi na kailangang igalaw ang ulo. Para na rin silang may built-in na wide-angle camera. Ang malawak na saklaw ng binocular vision na yan, kung saan nagtatagpo ang tingin mula sa dalawang mata, ay tumutulong sa kanilang tantiyahin ng perpektong-perpekto ang distansya bago tumalon para sa biktima. Kaya kapag sa tingin mo ay nakatitig lang ang pusa mo sa pader, ang totoo niyan, sinusundan na pala niya sa gilid ng mata ang langaw na nakadapo sa ibabaw ng cabinet sa likod mo. Mas malawak ang mundo niya kumpara sa atin, at iyan ang unang susi para lubos nating maunawaan ang kanilang pag-uugali. Pero ang super ability na ito, mayroon ding nakakatawa at kabaligtarang panig. Sa kabila ng panoramic view ng pusa, meron siyang tinatawag na blind spot o di nakikita sa mismong ilalim ng ilong niya. Oo, tama ang narinig mo. Hindi nakikita ng alaga mo ang mga bagay na ilang sentimetro lang ang layo sa nguso niya. Kaya minsan, hindi niya makita ang mismong treat o pagkain na nakalapag na sa harapan niya. Kaya't nagsisimula siyang maghanap gamit ang pag-amoy sa paligid. Pero syempre, planado na rin ito ng kalikasan. Ang blind spot
na ito ay kinokompensate ng kanyang mga bigote o tinatawag na vibrissae. Ang mga bigote na ito ay nagsisilbing sobrang sensitibong tactile sensors na nagpapadala ng impormasyon tungkol sa mga bagay na nasa malapit. Kapag nanghuhuli ng biktima ang pusa, dito niya ito hinahawakan ng bibig niya, doon mismo sa blind spot. At ang mga bigote ang tumutulong sa kanya para malaman kung buhay pa ba ang nahuli niya at kung paano ito hahawakan ng mas maayos. Kaya sa susunod na pagkakataon na parang namali ang pusa mo sa pagkuha ng pagkain, huwag mo siyang pagtawanan dahil umaasa lang siya sa ibang pandama. At ngayon, tuluyan na nating sirain ang pinakamatindi at pinakamatagal ng maling akala. Hindi itim at puti lang ang kulay ng mundo na nakikita ng mga pusa. Ang ideya na ang ating mga alaga ay nabubuhay sa isang lumang noir na pelikula ay lubos na kasinungalingan. Totoong naiiba ang kanilang paningin sa kulay at hindi ito kasing lawak ng sa atin, pero tiyak na nakakakita sila ng kulay. Upang lubos na maunawaan ang pagkakaiba, kailangan nating balikan ang dalawang uri ng photoreceptors sa retina ng mata, ang rods at cones. Ang rods ang responsable sa paningin kapag madilim at hindi nakakakita ng kulay. Samantala, ang cones naman ay gumagana kapag maliwanag at nagpapahintulot sa atin na makita ang buong bahaghari. Sa tao, may tatlong uri ng cones na sensitibo sa kulay pula, berde at asul. Pero sa mga pusa, dalawang uri lamang ito. Ibig sabihin, may kulay ang kanilang mundo, ngunit iba ang paleta ng kulay na ito kumpara sa atin. Ang pagtalikod sa masaganang paleta ng kulay ay isang kompromiso sa ebolusyon, pabor sa ibang mga kakayahan na mas mahalaga para sa isang mandaragit. Ano ba talaga ang mga kulay na nakikita ng mga pusa? Dahil dalawang uri lang ng color receptor or cone cells ang meron sila, ang paningin nila ay parang sa isang taong color blind. Mas espesipiko, parang sa taong may deuteranopia, yung hindi nakakakita ng kulay pula at berde. Ang mga pusa ay malinaw na nakakakita ng mga shades ng asul at yellowish green. Kaya naman, ang mundo para sa kanila ay halos napipinturahan lang ng mga pastel na kulay tulad ng asul, violet, abo at dilaw. Ngunit ang mga kulay tulad ng pula, pink o orange ay para sa kanila ay mga shades lang ng abo o kaya naman muted green. Ito ang dahilan kung bakit minsan ang binili mong maningning na pulang laruang daga ay hindi man lang pinapansin ng iyong pusa dahil para sa kanya, nagmimix lang yan sa kulay abong alpombra. Pero ang isang asul or violet na laso, siguradong mapapansin niya iyan kahit malayo. Ang kaalamang ito, pwede mong gamitin sa susunod na mamimili ka ng mga laruan. Kaya mas magandang pumili ng mga kulay na talagang malinaw at maa-appreciate ng iyong pusa. Siguradong mas magiging masaya at interesante ang laro para sa kanila kung hindi ang color vision ang pinakamalakas na paningin ng mga pusa. Ano ba talaga ang kanilang sikretong kapangyarihan? Ang sagot ay simple. Ang kanilang mga mata ay hindi dinisenyo para tingnan ang ganda ng paligid, kundi para maging high precision motion detectors. Ginawa sila ng ebolusyon na maging napakasensitibo sa kahit na anong pinakamaliit na paggalaw ng mga bagay. Kaya nilang mapansin ang pagaspas ng pakpak ng gamugamo o ang paggalaw ng buntot ng daga kahit sa napakalayong distansya at sa dilim na kung saan ay parang wala ng galaw para sa mata ng tao. Ang kakayahang ito ay lubhang mahalaga sa isang mga ngaso na kailangan mag-react agad sa target. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit minsan mukhang nakatitig ang pusa sa isang lugar na sa tingin natin ay walang-wala naman.
Posibleng nakikita nila ang laro ng liwanag at anino, ang mga alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw, o kaya naman ay isang napakaliit na gagamba na naghahabi ng sapot. Para sa kanila, hinding-hindi static ang mundo. Ito ay laging puno ng maliliit na paggalaw o micro-movements na para sa atin ay hindi natin makita. Pero hindi lang iyon. Hindi lang mas mahusay ang pusa sa pagtingin sa galaw kaysa sa atin. Pero magkaiba talaga ang paraan ng pag-intindi nila rito. Mayroong katangian ang ating utak na tinatawag na frequency ng pagsasama ng kislap o flicker fusion frequency. Ito ang bilis kung saan ang sunod-sunod na mga larawan na hindi gumagalaw ay nagiging parang tuloy-tuloy at makinis na galaw. Para sa tao, nasa 60 Hz, 60 Hz sa ito. Pero sa pusa, mas mataas ito, mga 100 Hz, 200 Hz. Ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ang mabilis at malabo para sa atin ay malinaw na sunod-sunod na individual na frame para sa pusa. Nakikita nila ang mundo na parang nasa slow motion o kung tawagin ng mga gamers, may mataas na FPS, frames per second. Nagbibigay ito sa kanila ng napakalaking kalamangan sa pangangaso. Kaya nilang kalkulahin ng eksakto ang direksyon ng lipad ng ibon o ang pagtalon ng daga. Kaya naman, gustong-gusto nila ang laser pointer. Ang magulo at mabilis na galaw nito ay tila isang sobrang linaw at nanunuksong biktima para sa kanila. Ngayon, dumako naman tayo sa dilim at alamin ang pinakamalaking sikreto sa panggabing buhay ng pusa. Paanong nakakakita sila ng ganun kalinaw sa gitna ng kadiliman? Ang sagot ay muling matatagpuan sa estruktura ng kanilang retina, lalo na sa mga road cells na nabanggit na natin kanina. Kung sa tao, mas marami tayong cone cells na ginagamit para sa matingkad na paningin sa araw at pagtingin sa kulay. Sa pusa naman, baligtad ito. Ang kanilang retina ay literal na puno ng rod cells na 6 hanggang 8 beses na mas sensitibo sa liwanag kumpara sa rod cells ng tao. Ang napakaraming bilang ng mga reseptor na ito ang nagpapahintulot sa pusa na makasalo ng napakaliit na bilang ng light photons na maituturing na lubusang dilim na para sa paningin ng tao. Siyempre, sa absolute at matinding dilim kung saan walang kahit anong pinagmula ng liwanag, ang pusa, tulad natin, ay wala ring makikita. Pero sa mga kondisyon na tinuturing nating halos lubusang dilim, halimbawa sa isang silid na sinindihan lang ng liwanag ng buwan mula sa bintana, sapat na ang paningin ng pusa upang mag-oryenta, gumalaw, at makapanghuli pa nga. Pero ang dami ng mga road cells ay isa pa lang sa mga dahilan. Ang pangalawa, at siguro pinakakaakit-akit na bahagi, ay ang tapetum lucidum, na ang ibig sabihin sa Latin ay nagliwanag na alpombra o shining carpet. Ito ay isang espesyal na salamin na patong, mirror layer, na matatagpuan sa likod mismo ng retina. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng misteryosong kislap ang mata ng pusa sa dilim. Paano ito gumagana? Ang liwanag na dumaan sa retina ay tumatalbog pabalik mula sa tapetum at muling bumabalik sa mga photoreceptor. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga rod cylinders na mahuli ang bawat mahalagang photon ng liwanag. Malaki ang naitutulong nito para mas makakita sila kahit sa madilim. Sa madaling salita, may built-in brightness amplifier ang mga mata ng pusa. Napakabisa ng mekanismong ito na kailangan lang ng pusa ang 1/6, isang ika-6, ng liwanag na kailangan ng tao para makakita. At yan ang pangunahing sikreto sa kanilang matagumpay na pamamasyal sa gabi. Pero tulad ng kahit anong pambihirang kakayahan, may kaakibat na kahinaan ang matalas na paningin
ng pusa sa gabi. Ang tapetum lucidum na iyan, na napakalaking tulong sa dilim, ay nagiging sanhi naman ng problema pagdating sa matinding liwanag. Sa pag-reflect at pagpapakalat kasi nito ng liwanag sa loob ng mata, bumababa ang general clarity o linaw ng kanilang paningin. Isipin mo na lang na tinitingnan mo ang mundo sa likod ng bahagyang maulap o malabong salamin. Ganyan halos ang epekto ng tapetum sa pusa kapag araw. Dahil dito, nakikita ng mga pusa ang mundo na mas malabo at hindi kasing detalyado ng sa atin. Hindi sila makapag-focus ng maayos sa maliliit na detalye tulad ng ginagawa ng tao. Isa itong halimbawa ng evolutionary trade-off. Isinakripisyo ng mga pusa ang linaw ng paningin sa araw para maging mas mahusay sa gabi. Sa isang Maninila na naghahanap ng biktima sa dapit hapon o dilim, mas mahalaga ang makita ang hugis or silhouette ng isang daga kaysa makita ang bawat hibla ng buhok nito. Isa pang kahangahangang feature sa mata ng pusa ay ang kanilang mga balintataw o pupils. Hindi tulad ng balintataw nating mga tao na bilog. Ang sa kanila ay hugis patayong hiwa at hindi lang ito basta disenyo ng kalikasan. Nagbibigay ito ng hindi kapani-paniwalang abilidad sa pagkontrol ng liwanag. Ang vertikal na balintataw ay kayang baguhin ang lawak nito ng mas matindi kaysa sa bilog. Kapag matindi ang sikat ng araw, kaya nitong lumiit ng todo hanggang maging isang napakanipis na guhit para konti lang ang pumasok na ilaw at protektado ang sensitibong retina. Pero pag dumilim, bigla itong lalaki. Nagiging isang malaking perpektong bilog na halos masakop ang buong iris. Para lang makahagip ng mas maraming liwanag, ang kakayahan nilang ito na magbago ng ganito kalaki ay nagbibigay daan sa pusa na makakita ng epektibo sa napakalawak na saklaw ng lighting. Mula sa sobrang liwanag ng tanghali hanggang sa halos ganap na dilim. Parang mayroon silang aperture sa camera na may napakalaking saklaw ng adjustment. May isang nakakainteresanteng katotohanan tungkol sa mga pusa na baka ikagulat mo. Lahat sila ay likas na nearsighted o malabo ang paningin sa malayo. Oo, ang iyong tila matalas na mga ngaso ay hindi pala ganoon kadetalyado ang tingin kapag malayo na. Ang ideal na focus zone para sa kanila ay mula 2 hanggang 6 na metro lamang. Ito ang pinakamainam na distansya para siya makatalon at makapag-ambush ng biktima. Lahat ng lampas sa 6 na metro, malabo na at parang mga anino na lang na hindi niya maaninag. Maaari niyang mapansin ang paggalaw ng isang bagay kahit malayo, pero hindi na niya matutukoy ang detalye nito. Para sa pusa, mas importante na perpekto ang tingin niya sa mga nangyayari sa paligid niya lang. Kaya naman, kung hindi ka niya makilala mula sa kabilang dulo ng silid o kalsada at magre-react lang siya kapag malapit ka na, huwag kang magtampo. Hindi ka niya binabaliwala. Sadyang ang paningin lang niya ay hindi para sa pagkilala ng mukha sa malayo. Ang mundo niya, ito ay isang mundo ng close-up at malapitang aksyon. Para mas maunawaan natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba, subukan nating ilarawan ang talas ng paningin ng pusa gamit ang mga numero. Sa mundo ng ophthalmolohiya o pag-aaral sa mata, may tinatawag na 20/20 vision or 20/20. Ito ang itinuturing na pamantayan o normal na paningin para sa tao. Ibig sabihin, kaya mong makita ng malinaw mula sa 20 talampakan, mga 6 na metro, ang dapat makita ng karaniwang tao. Ang talas naman ng paningin ng pusa ay tinatayang nasa 2100, 2100, or kung minsan ay 2200, 2200. Ano ang ibig sabihin nito sa totoong buhay? Halimbawa, ang isang tao na may normal na paningin ay kayang makita ng malinaw ang isang bagay sa layong 30 hanggang 60 metro.
Ang pusa, kailangan pa niyang lumapit hanggang 6 na metro lang para makita iyon ng may katulad na linaw. Kaya naman, mas umaasa ang mga pusa sa galaw at sa pangkalahatang balangkas o outline ng isang bagay kaysa sa maliliit na detalye kapag may tinatanaw sila mula sa malayo. Ang mundo nila ay hindi kasing detalyado ng ating nakikita, pero sapat na sapat ito para sa mga pangangailangan nila. Napapansin ng maraming may-ari na may matinding interes ang kanilang mga alaga sa panonood ng telebisyon. Ano ang koneksyon nito sa kanilang paningin? Ang lahat ay nakasentro sa bilis ng pag-refresh or refresh rate ng screen. Ang mga lumang telebisyon na gumagamit ng electron tube ay may mababang frequency, mga 50 hanggang 60 Hz, 50 sa 60 Hz lamang. Sapat na ito para sa tao upang makita ang tuloy-tuloy at maayos na larawan. Ngunit para sa pusa, na may mas mabilis na paningin at mas mabilis mag-detect ng kurap, ang screen na yon ay para lamang sa nakakainis na pagkurap-kurap, kaya hindi sila interesado. Sa kabilang banda, ang modernong LCD at LED screens ay may frequency na 120 Hz, 120 centihertz at pataas. Ang bilis na ito ay sapat na upang makita na rin ng pusa ang imahe bilang malinaw at makatotohanan. Idagdag pa rito ang matingkad na kulay asul at berde na madali nilang nakikita at ang mabilis na paggalaw ng mga bagay sa screen. At mayroon ka ng perpektong libangan para sa maliit na mga ngaso. Lalo na silang naaakit sa mga palabas tungkol sa kalikasan, lalo na kung may mga ibon at daga. Ang laser pointer ay isa sa pinakapaboritong laruan ng mga pusa. Ngunit bakit tila ba mayroon itong kakaibang mahika na nakakabighani sa kanila? Ang lahat ay nakasentro sa kung paanong saktong-sakto ito sa kanilang likas na hunting instincts o ugali sa pangangaso. Ang maliit, matingkad, mabilis, at biglang nagbabago ng direksyon na tuldok ay perpektong panggagaya sa kanilang biktima. Ang utak ng pusa na talagang nakatuon sa pagtukoy ng galaw ay hindi pwedeng balewalain ang ganitong kalakas na stimulus. Gayunpaman, dito rin nagtatago ang panganib. Ang problema sa laser ay hindi ito mahuhuli kailanman. Ang kumpletong siklo ng pangangaso ng pusa ay binubuo ng pagsubaybay, paghabol, paghuli, at pagkatapos ay ang pagpatay sa biktima. Kapag laser ang kanilang laro, laging napuputol ang buong proseso sa huli at pinakamahalagang yugto. Ito ay nagdudulot ng matinding pagkadismaya at stress sa hayop. Kaya naman, inirerekomenda ng mga zoopsychologist na laging tapusin ang laro sa pamamagitan ng paglihis ng laser dot sa isang tunay na laruan o kaya'y isang treat or lalakmin na talagang pwedeng mahuli ng pusa. Sa ganitong paraan, makakamit niya ang kasiyahan mula sa isang matagumpay na pangangaso. Kung susuriin mo ng maigi ang mata ng iyong pusa, mapapansin mo sa sulok nito ang isang manipis at medyo puting balat. Hindi ito tanda ng sakit, kundi isa itong kamanghamanghang bagay, ang tinatawag nating pangatlong talukap ng mata or nictitating membrane. Sa mga tao, ito ay rudimentary lamang at mukhang maliit na umbok sa panloob na sulok ng mata. Subalit sa mga pusa, ito ay isang ganap at napakahalagang bahagi ng kanilang katawan. Ang pangatlong talukap na ito ay gumaganang parang built-in na wiper sa sasakyan. Kaya nitong gumalaw ng pahilis, nagpapahid ng pampadulas at naglilinis sa kornea mula sa dumi at alikabok. Hindi kailangan ng pusa na isara ng tuluyan ang kanyang mga mata para gawin ito. Napakahalaga nito para sa isang predator o mandaragit na hindi dapat kailanman magpabaya o mawala sa paningin ang biktima nito o anumang banta. Bukod pa riyan,
Nagbibigay din ito ng karagdagang proteksyon laban sa mga sanga at damuhan habang sila ay nangangaso. Karaniwan, hindi natin nakikita ang pangatlong talukap na ito. Pero kung ito ay nananatiling kita o nakabukas, maaaring hudyat iyon ng problema sa kalusugan. Kaya mahalagang kumonsulta ka agad sa veterinaryo. Ngayong alam na natin ang lahat ng impormasyong ito, mas magiging maingat tayo at may sapat na kaalaman sa pagpili ng laruan para sa ating mga alaga. Sa halip na bumili ng mamahalin at matingkad na kulay tulad ng pula o orange na mas kaaakit-akit lang sa mata natin, mas mainam na pumili ng mga laruang asul, lila, or dilaw. Dahil sa mga kulay na ito, mas magiging kapansin-pansin at kaakit-akit ang mga laruan sa paningin ng pusa. Huwag din nating kalimutan ang matindi nilang sensitibidad sa paggalaw. Ang mga laruang may balahibo, umuugong o gumagawa ng kaluskos, at ang mga bagay na gumugulong ng hindi inaasahan, lahat ng ito ay mas magpapasigla sa kanilang instinct na manghuli kumpara sa isang walang galaw na plush na daga. Mahalaga rin ang sukat ng laruan. Dapat itong maging katulad ng laki ng kanilang natural na huli, mga daga o ibon. Ang pag-unawa kung paano nakikita ng pusa ang mundo ay nagbibigay daan sa atin na hindi lang siya libangin, kundi makipag-usap sa kanya sa kanyang sariling wika, ang wika ng isang Maninila. Sa ganitong paraan, naiaalok natin ang huli na pinakakaakit-akit para sa kanya. Katulad ng tao, ang paningin ng pusa ay nagbabago habang tumatanda. Kadalasang nagkakaroon ang matatandang pusa ng kondisyon na tinatawag na lenticular sclerosis o nuclear sclerosis. Sa kondisyong ito, ang lente ng mata ay unti-unting tumitigas at lumalabo, nagiging kulay asul-abo. Ito ay normal na bahagi ng pagtanda na kadalasang hindi naman nakakaapekto ng matindi sa paningin. Nagiging parang bahagyang malabo lamang ito. Gayunpaman, maaari itong mapagkamalan na katarata, isang mas seryosong karamdaman kung saan ang lente ay nagiging lubos na malabo or opakwe at maaaring mauwi sa pagkabulag. Mahalagang bantayan ng mga may-ari ang pag-uugali ng kanilang tumatandang pusa. Kung nagsimula na siyang bumangga sa mga bagay, nag-aalangan ng tumalon, or natatakot sa mabilis at biglaang galaw, ito na ang hudyat para ipakonsulta siya sa veterinaryo. Ang maagang pagtukoy sa problema sa paningin ay makakatulong upang maiayon ang pag-aalaga at maging mas komportable at ligtas ang buhay ng matanda ninyong alaga. Ang mga mata ng pusa ay hindi lang ginagamit para sa paningin. Napakahalaga ring instrumento ito para sa pakikipag-ugnayan or komunikasyon. Sa pamamagitan lang ng pagtingin, marami na silang naipapahiwatig. Halimbawa, sa mundo ng pusa, ang direktang pagtitig ng hindi kumukurap ay senyalis ng pagbabanta o paghamon. Pero, kapag dahan-dahan siyang kumurap habang nakatingin sa iyo, yung sandaling ipipikit niya ang kanyang mga mata, ito na ang pinakamataas na pagpapakita ng tiwala at pagmamahal. Ito ang tinatawag nating halik ng pusa. Kapag sinagot mo siya ng ganoon ding mabagal na pagkurap, ipinapakita mo sa kanya na kaibigan ka rin at wala kang balak na manakot. Ang laki ng kanilang mga balintataw or pupil ay malaking indikasyon din. Ang malalaki at bilog na balintataw ay posibleng senyalis ng takot, pagkasabik, o pagkagusto sa paglalaro. Samantalang ang balintataw na nagiging parang manipis na guhit ay nangangahulugan ng agresyon o matinding pag-focus. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga mata ng iyong pusa, matututunan mong intindihin ang nararamdaman niya kahit hindi siya nagsasalita. Kaya lalalim at titibay ang inyong ugnayan. Ngayon, silipin naman natin ang
cutting edge ng siyensya. May mga bagong pag-aaral na nagsasabi na ang mga pusa, tulad ng ilang hayop, ay posibleng may isa pang kakayahang hindi natin inaasahan, ang makakita sa ultraviolet UV range. Ang lente sa mata ng tao ay humaharang sa UV light para protektahan ang retina natin. Pero sa mga pusa, pinapadaan nito ang mga sinag mula sa UVA spectrum. Ano kaya ang naidudulot nito sa kanila? Iba ang itsura ng mundo kapag tiningnan sa ultraviolet. Maraming halaman ang may UV patterns, mga dibuho na hindi natin nakikita na nagsisilbing guide para sa mga insekto. Bukod pa riyan, ang ihi ng maraming daga or rodents ay nagpa-fluoresce sa ilalim ng UV light. Nagiiwan ito ng nagliliwanag na bakas na makikita ng isang pusang nangangaso o ayur. Teorya pa lang ito at kailangan pa ng mas maraming patunay, pero ang mismong posibilidad na nakikita ng ating mga pusa ang mga nakatagong hugis at senyales na hindi natin nakikita ay talagang nakamamangha. Nagbubukas ito ng isang bagong, sikretong bahagi ng realidad kung saan nabubuhay ang alaga mo. Kaya, tipunin natin ang lahat ng bahagi ng kahangahangang palaisipan na ito at isipin kung paano ba talaga nakikita ng pusa ang mundo. Ito ay isang malawak na tanawin na bahagyang malabo ang mga malalayong bagay. Ang kulay nito ay may mahihinang tono ng asul, dilaw at abo. Ang araw ay hindi kasing liwanag at detalyado tulad ng sa atin. Ngunit ang takip-silim at gabi ay puno ng malilinaw na hugis at anino. Sa mundong ito, hindi mahalaga ang mga nakatigil na bagay, kundi ang pinakamaliit na paggalaw na hindi ito nagiging blur, kundi isang malinaw at tuloy-tuloy na serye ng mga eksena. Ito ang mundo kung saan may blind spot sa mismong ilalim ng ilong. Pero perpekto naman ang peripheral vision. Ito rin ang realidad kung saan kitang-kita ang mga lihim na marka ng ultraviolet. Ito ay isang realidad na perpektong ginawa para sa iisang layunin, ang maging ganap na maninila. Ang mamuhay kasama ang ganitong nilalang ay nangangahulugang may kasama kang kinatawan mula sa ibang dimensyon ng paningin. Kaya, ano na nga ba ang napag-alaman natin sa huli? Ang mundo ng iyong pusa, hindi pala ito isang malabong black and white na pelikula tulad ng dating akala natin. Bagkus, ito ay parang isang high-tech na malawak na tanawin kung saan mas matingkad ang kulay asul at berde. Dito, bawat galaw, kahit gaano pa kaliit, ay napakalinaw na parang nakatingin ka sa slow motion video. Ang mga mata nila ay hindi lang simpleng bintana patungo sa kanilang kaluluwa. Ito ay masalimuot na mga instrumento, parang optical device na nilikha ng ebolusyon upang maging perpekto at henyong kasangkapan ng isang night hunter. Ang pag-intindi sa lahat ng ito ay hindi lang basta koleksyon ng mga nakakainteres na impormasyon. Ito ang susi para magkaroon tayo ng mas malalim at mas magandang relasyon sa ating alaga. Ngayon, alam mo na kung bakit hindi niya pinapansin ang pulang laruan, kung bakit tila tulala siya habang nakatingin sa isang walang laman na espasyo, at kung paano mo sasabihin sa kanya ang mahal kita sa sarili niyang wika sa pamamagitan ng dahan-dahang pagkurap. Nakatira kayo sa iisang bubong pero sa magkaibang visual universe. At ang pagintindi sa bagay na ito ang marahil ang pinakamahalaga at pinakanakakagulat na kaalaman. Maraming salamat sa inyo dahil sinamahan nyo kaming panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kayong bago tungkol sa inyong furry friend, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Siguraduhin nyong naka-subscribe kayo para hindi nyo ma-miss ang mga bagong kaalaman mula sa mundo ng mga hayop. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakakakaibang napansin ninyo
sa kilos ng pusa ninyo na ngayon ay maaari na nating ipaliwanag gamit ang kanyang paningin. I-share nyo ang inyong istorya sa comment section. Gusto naming basahin yan.